The Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines. So, proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Tuesday na afternoon pala. Yes, nahapon po. Ilang tulog na lang, February na. Oo nga. So, welcome po ulit sa ating Farmer's Talk Tuesday edition. Yes. Sana, bigyan nyo kami ng konting oras para may matutunan din po kayo kasama ng ating mga kasama si Mayora Ana Bachar. Yes, present. Si yung sarili nyo? Si Miss Rachel Dizon. Rachel Nadal. Yes. James Rides, Daryl Red pala. Yes. Miss Cheryl Baviera. May Annie Gutierrez po. Good afternoon. Ay, good afternoon. Excited kami lahat. Yes, oo, grabe. Napakaganda po ng topic ngayon kasi lahat naman talaga kung sa nakaka-experience ng ganito. Oo, lalo sa mga ating mga kasama nag-aalaga ng mga baboy. Sa mga nag-aalaga. Yes, ako. Sa mga nag-aalaga pala. Sa mga nag-aalaga ng baboy, maliit man, yung mga backyard racers o yung mga malalaki, yung mga commercial na piggeries. Yes. So, sa mga nag-aabang po ng ating paksa ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa ProLapse. Wala. Ayan, ipo-focus natin. Sir Daryl, ang atin po namang topic ngayon para sa kanilang kaalaman. Ito po, mga kaibigan. Ayan, prolapse o buwa ng inahing baboy. Ano nga ba ang dahilan bakit namamatay at paano ito maiiwasan? Yun. Nako siyempre, basta prolapse sabihin buwa. Buwa. Oo, buwa. So, ito yung parang, yung parang kadalasan nangyayari pag nanganganak. May lumalabas Marami. Marami. Ano ba lumalabas? Marami lumalabas. Okay. Unahin natin ang tanong, dahil po tayo isang oras lang, hatawin na natin, huwag tayo mag-aksaya ng oras. Yes, ilalatigo pa natin to. Lalatigo. Yan. Unang tanong, ano-ano ang uri ng prolapse o buwa na nararanasan ng inahing baboy? Yan. May mga klase po ng buwan. Oh, yan. Pasensya na po at pasintabi sa lahat ng kumakain. Yes. Talaga pong ito po ang ating paksa ngayon. Unang-una po dyan yung rectum prolapse. Yan. Pangalawa, rectum o vaginal prolapse. Yan, pangatlo is uterine prolapse. Yan. Parang sausage yun ah. May tatlong uri. Oo nga. Nakita nyo, no? Medyo binisan. Parang sausage. Ayun o. Bibilisan lang po namin yung Alam nyo kasi, pag nakakita po tayo sa internet ng mga kababayan nating problema sa ganyan, medyo naawa tayo. No? Hindi lang sa nag-aalaga, kundi gusto mismong baboy. Doon sa baboy. Oo. Kakaawa. Hirap yun. Okay. Okay, so, in general, ba't nga ba nangyayari yan? Pangkalatan muna ang dahilan. Sabi po nila, prolapse occur when the muscles and tissue that supports the pelvic area are stretched or torn. The organs collapse, often bulging out of the pig's body. Estrogenic mycotoxins have been
related to these conditions. Female pigs used for breeding are dying from prolapse and an unprecedented rate. Yun. Explain. Yes. Go ahead. Go ahead. Simulan natin. Go, simulan nyo. Yung practical lang, simulan natin. Yung kadalasan nagkakaroon ng prolapse, karamihan mga inahing baboy. Dahil nga sa pagpaanak ng pag-aanak, tapos nagkakaedad, so medyo napepersa at yung katulad ng nabasa ni Sir Daryl, yung may nagkakaroon ng torn ligaments, tapos muscles na nagiging flaccid, yung nagiging loose. So yun yung mga common causes. Effects Yung organs nagko-collapse, In mawawala sa short, posisyon. kung matitrace nyo, ang ibig lang sabihin, G's, nung ating binasa ay marupok po yung kanyang mga tissues laman niya. Kaya nangyari yun. Kaya rectal o rectum, prolapse, vaginal or uterine. Yes. So, idiin lang natin yung estrogenic mycotoxins. Ano ba yon? Ibig sabihin yung immunotoxin factor or immune substance. Yung nakukuha usually yan doon sa soybean meal. Sa feeds, kumbaga. Kumbaga, may effect din yung diet na ibinibigay natin sa ating mga alagang inahin. So, nakikinig po lahat at nanonood yung ating mga kababayan, lalo na yung nakaranas ng ganito, kailangan pag-aralan nyo yan uli para hindi na mangyari. Opo, tama po yan. So, ito po ay isa rin sa dapat ninyong tandaan. Yan. In many cases, sows with rectal vaginal prolapse and uterine prolapse are founded as result of hemorrhaging. May sinasabi si Miss Ana kanina bago tayo mag-air, di ba? Bleeding and hemorrhage. Yan. So, yun nga, basta na lang Bakit namamatay? Dahil doon. Oo. Kumbaga, so sobrang dami na ng dugo na nawawala. So, nagkakaroon. Tapos yung isa pa, dagdag ko na lang din, meron nga tayo nabasa kanina, merong laceration. So, ibig sabihin, kung may laceration, may mga napunit, so may chance pagdurugo talaga. At kung hindi lumalabas, ito yung sinasabi na nagkakaroon ng internal hemorrhage na nagiging cause talaga ng death ng ating mga alaga. Kasi kasama din dyan kung mahina yung immune system. Kasi syempre, yung maski nga tao pag sobrang dugo so ibig sabihin nawawala ng oxygen. Yun yung nagiging cause ng pagkamatay nila. So yun ang dahilan bakit namamatay. No? Isa-isahin natin mga kaibigan para mas maging malaman ang ating pag-uusap. Di ko pwedeng gamitin yung siksik kasi mamaya pa yun. Yes. At umaapaw. Kaya malaman na talakayan. Narito po muna. Unahin natin syempre yung puwitan. Rectal. Yung rectal. Okay, puwitan, rectal. Yan. Pasensya na po sa larawan. Prolapse of the rectum. The fundamental cause is an increase in abdominal pressure which forces the rectum to the exterior, lumalabas po, and a swelling o pamamaga ng mucous lining and then straining. So, at the onset, the red-colored mucosa, At the onset, the red-colored mucosa of the rectum protrudes from the anal sphincter and then may return on its own. After a short period, however, it remains to the exterior and becomes swollen and filled with fluid. It is prone to damage and hemorrhage, and where pigs are loose-housed, cannibalism often results with evidence of blood on the skin. Yun. Hindi nga ba, kapag daw, yung minsan daw nangyayari na kung kailan daw nakikita sa nguso nung may-ari o ng mga tao, yung mga dugo dito, doon lang nila nalaman, ay nako, meron sigurong nakagat. Oo. Wait, kumbaga parang may cannibalism. Oo, yun. Oo. So, tatawagin natin si okay, mamaya, no? Mamaya, okay, alright. Prolapse ng rectum. So, ibig sabihin, may buwa po sa kanyang puwitan. May lumabas. Ano yung lumabas? Parte ng intestine yun, ma'am. Ayun, bituka. Bituka yun. To simplify. Pero kasi may mga iba, pag hindi proper din yung nutrition, hindi maganda pangangatawan talaga, kumbaga nalalaspag So, yung pag-ire na sa iba dapat lumabas, sa rectal o sa puwitan, doon po lumalabas yung ating sinasabing bituka. Ito na nga yung ine-explain ni Sir. Yan. Ito pa, iba pang possible sanhi ng rectum prolapse. So, yung causes. Katatapos lang ng estrus, konektado sa sex hormones level. Ba, konektado pala yun? Yes, oo.
Samantalang bituka yun. Tapos? Ayan, matapos sampahan ng barako, 24 to 48 hours later, magpo-prolapse. Yun. Teka muna, bakit nangyayari yun? Yun, ibig sabihin, depende Masyadong siguro. na-penetrate yung rectum. Oo. Masyadong matagal yung Sobrang tagal. mating, Sobrang yung tagal. mating nila, masyadong matagal. Mabigat kasi yung baboy. Yun, yes, isa pa rin yun. O kaya yung, Ganun topic yan, ma'am, sa ating Yung mabigat. Ay. Teka muna. So, kapag ganyan, maring may pressure kasi sabi kanina. So, let's talk factually, di ba? So, yun ang sinasabi. And of then, course, Sobrang nakaslope ang sahig sa bandang likuran ng kulungan. Yan. ganyan ba kayo? Baka hindi pantay yung hindi sakit. pantay, oo. O kasi minsan talaga may factor din yung positioning eh. So minsan lalo na sa mga nagdalaga na inahin tapos gagawin inahin. Sometimes although maganda yung pangangatawan since bata pa, sometimes yung positioning medyo nahihirapan sila dun sa ating mga barako na ginagamit. Yes, may kinalaman dyan yung mahina yung paa. Yan yun. Kaya nga dapat bago pagpili ng inahin o magiging inahin, kailangang malakas yung paa niya. Kumbaga, pantay. Oo. Ano pa? Ayan, kapag napapatong ang buntot ng inahin sa likurang gate or bahagi ng kulungan nito, ipitan pagka nagkakaroon ng pressure sa anis nito. Ayun, yung pala yun. So, isa pa, si Miss Ana yan, alam niya yan. Yung ipitan. Mycotoxins. Yes. Yung mycotoxin, yung sinasabi natin kanina na mga, yung Zearalenone, especially Zearalenone na mycotoxin na makukuha sa soybean meal, doon sa feeds na diet na ipinapakain natin. Yun. Ganun pala yun. Oo. And then? Sagad, umaikli ang pagkaputol sa buntot na na-damage tuloy ang nerve supply ng anal vein. Ayun. Delikado rin pala yung basa-basa na lang Sagad. puputulin. Hindi marunong. Kasi kahit naman tao, meron din tayong parang yung ring. Oo. No? At saka kahit nga sa bituka natin, meron tayo yung nakalimutan, sphincter, parang ganun, natawag basta letter S, na kapag pumasok yung pagkain natin, papasok siya. So, may parang ganyan laman. Teka mo na. Ayan. Okay, may laman. Na pagpasok ng pagkain, ay sasara siya. Para hindi ka magto-throw up. Okay? Pero kapag medyo humihina ang muscle na yon, may bumabalik minsan, kaya may heartburn eh. Ganon din sa rectal. Doon sa puwitan natin, di ba, sorry po pag sa tao, ganon din. Pag dudumi ka, pasintabi po sa kumakain, pag dudumi ka ay may pagpigil. Di ba pag umiihi tayo, minsan napipigil natin yun. Yes, may muscle tayo gumagana. So, minsan sa dumi, yun ang bumibigay. Ngayon, yun ang na-damage sa pagputol. So, instead nawawala ng control. Nawala na yung harang. So, pwede siyang magkaroon na ng konting pressure, lumuluwa na siya. Okay? Yes, sunod yan yung low fiber diet, may constipation, at kinukulang sa tubig na inumin. Ayan, mahalaga yan. Kasi talaga pag guilt or yung inahin, at least not less than 4% ang kailangan yung fiber na i-intake mo. O yun sa gagawin nating diet sa mga inahin o yun sa magagawing inahin din yung mga guilt, dapat not less than 4%. Yung bang feeds nila, meron na kagad, fiber? Yes, oo. Depende din sa mga ingredients na ilalagay. Pero dapat ma-attain yung maximum level ng fiber na recommended o yung kailangan na i-intake ng isang baboy. Masingit ko lang, kasi yung iba nating mga kasama, talaga nagtitipid. Ang pinapakain natin yung sinasabi ng pinagugasan o yung ating baboy. So sometimes, at kadalasan hindi proper yung nutritional level na kailangan ng ating alagang inahin. So, maganda gumagamit din tayo ng technology katulad ng nano-based mix at OV para nasusupplement o napupulfill natin yung nutritional requirement ng livestock regardless kung guilt ba yan, gestating na yan, o nag-farrowing na mga anak na. So, maganda kumpleto yung nutrition para yung pangangatawan matibay at the same time napoprolong natin yung paggamit sa mga alagang. So, oo. At saka yung binanggit nga na constipated. Yes. Siyempre, iri ba naman yan? Di talagang sa sobrang iri, lumalabas. Kahit sa tao naman, nangyari yan di ba? So, the fundamental cause is an increase in abdominal forces or pressure which forces the rectum to the exterior and swelling of the mucous lining and then straining. Nabanggit na po natin yan, pero inulit lang namin para malaman ninyo na yun ay isa sa pangunahing sanhi
Okay po. Puntahan natin ang panghuli sa rectal. Ayan. So, yung karaniwang lunas sa rectal prolapse, una ay inihihiwalay ang hayop para di kuyugin at mapatay sa kagat ng mga kasamahan. Ayun. Pangalawa dyan, yung dinidikitan ng yelo para tumigil ang pagdurugo at unti-unti ay bumabalik, pumasok uli sa loob. Ayun. And then number 3, Bibigyan ito ng local anesthesia o tinatahi. yan. Number 4, kapag grabe ito, inaalis o pinuputil ito under local anesthetic at isinasara sa pamamagitan ng tahi. At syempre, taasan ang dosage ng ibinibigay na atobi, gawing 2 kutsarang atobi per liter of water or 2 kutsara per kilo of fits para unti-unti ay pumasok ito sa loob at naiwasan ang infeksyon. Ayun. Yun. So, at least karoon ng mga first aid para sa mga alaga natin nagkaka-prolapse. Pwede natin pag-usapan Yes. yung first topic, yung wala yung hayop para... Yes, go ahead. Ayan. Kasi nakita na nung na nagbabantay, o yung magbabantay baka hindi sanay na prolapse na pala yun. Oo. Kasi akala nila parte pa ng panganganak. Yung iba. Oo. So, kailan knowledgeable, ano? So, ang advice po natin, since yung lalo na sa panganganak, nakawalay naman talaga yung inahin. During the time na nanganganak siya, obserbahan po sana natin, tayong may-ari, tayong nangangalaga, kung anong dapat gawin. Hindi pwedeng napapasok tayo ng iba, lalo na yung mga free range. Kasi sa free range, minsan napapasok ng ibang mga alaga natin, kakagatin magkakaroon din ng infection, tapos hindi natin marirecover yung ating alaga. Yes. Okay. Yan. Theory So, naman po dyan, sabi nila, dinidigta ng yelo para tumigil ang pagdurugo at yung TA bumalik at pumasok. Di ba po tayo pagka minsan nasusugatan tayo, nilalagyan natin ng yelo? Kasi Parang ang yelo mimpes. po, yes, ang yelo po nakakapagpatanggal po siya ng swelling. Pagpamaga, nakakapagpa-close din po siya ng Clots. ng clots. Tsaka mga tissues natin, napapa-intact po niya. So, siguro po kaya ang sinabi na digta ng yelo para maging lumipes. Tsaka yung natural antibodies ng natural defense ng katawan ng hayop, ng alaga nating baboy, kung saan yung maipasok. Oo. Pero siyempre, mas maganda yan kapag ginamitan natin ng atobi. at saka may dagdag lang natin konti lang kasi kahit sa tao naman pag may profuse bleeding, yung tuloy-tuloy, halimbawa mga menstruation, ayaw tumigil talaga, as in malakas, humiga ka and then patungan mo ng halimbawa may tray ka o bowl na yung flat na maraming yelo saka may ilagay dito, so titigil yan. Okay. Hindi ko po alam. So bleeding hindi mo pa alam yan. Darating pag nagdalaga ka. So, yun ang isa sa mga... Ngayon ko lang nalaman yan. Yes. Oo. Okay. Pag emergency case, yun ang ginagawa. Okay. Next. Yan. And then, of course, yan, ginagawa ng mga vet, yung mga sumunod po na nakita natin. Oo, tsaka yun, pag Tinatahi. ako advice ko pa nga doon sa mga iba natin nangangalaga dyan, pag alam nyo na po manganganak na yung inyong inahin, mag-advise na kayo kagad sa vet para meron kang local support galing sa mga local veterinarians natin, provincial, para just in case magkaroon ka ng problema, makakapag-assist naman sila. Yun. Alam ng vet yung gagawin. Yes. Okay, so we move on Okay. sa next natin. Ayan. Prolapse of the uterine or womb. Uterine prolapses are uncommon but usually occur in old sows with large litters or where large piglets have been born. The supporting structures of the uterus become weak or the uterine wall becomes flaccid. Parang loose. Yan. Medyo Oo. loose siya. Loose and flaccid. Okay? Ang uterine prolapse ay nangyari sa panahon na nagle-labor ng todo ang inahin. Masyado nahihirapan yan. Paano po nangyayari sa kanya? Regarding sa pagle-labor, di ba po, pag nagle-labor ka, normal na mahina talaga yung katawan ng tao. Ay, ng hayop. Okay. Alin man po siya, basta kung sino nagle-labor, parang bumabagsak po yung immune system. Siguro dun po ba nangyayari yung Kasi sometimes ang sa uterine prolapse, ang nangyayari, yung malalaki yung sizes ng yung mga piglets. So, syempre, napaforce sila, pag-ire ng pag-ire, sumasama yung uterus na size. So, napapwersa, lumalabas yung sumasabay. Parang sa tao lang. Para sa tao. Sa kaiiri mo, kahit wala pa, dahil masakit siya, iiri mo yan. Parang sa tao. Yes, sir. Tanong mo sa misis mo. Kapag masakit yan, iiri mo para maibsan yung sakit. Ganon din sa baboy. So, sa kaiiri niya, na hindi naman tama yung pag-iri niya na lumabas yon, para ma-subside yung pain, is lumalabas. So, ibig sabihin na yun yung mga unang-unang manganganak pa lang.
Yan yun, usually dyan. First time mother. Prone din kasi yung uterine prolapse sa mga matatandang sao. Lalo na yung time na yung uterus wall nila medyo flaccid na o loose. Hindi na masyado makairi ng tama. So, instead na lumabas yung biik, yung pati yung uterus wall niya mismo, kasi naging flaccid na nga, pati yung lumalabas. Parang yan yung connection yan doon sa pangalawa. Yun na. Yan yun. Pangalawa, kunting bahagi ng matres o isa o parihong matres ay lumalabas sa pagle-labor pa lang ng inahin. Partial o complete eversion of one or both uterine horns dahil sa uterine contractions o paghilab. Yan. So, humihilab talaga. So, yun ang nangyari. And lastly is, kadalasan ay nangyayari ito sa loob ng 2 hanggang 4 na oras bago matapos ang panganak. Prolonged efforts during faro make a small part of the uterus to be pushed out by uterine contractions. Yun. Napapahaba yung oras ng panganak. So, ito po, ipapaliwanag natin sandali ito. Photo credit to the pig site. Thank you, pig site, sa internet. Normal tuloy. Okay. Normal uterus nasa kaliwa. Nasa kanan po ay yung prolapsing. Mapapansin nyo, pumasok po yung horn niya. Yung parang pinakasungay niya, yung nasa kanan, pumasok doon sa loob. Parang nagbaligtad ka ng supot. Ngayon yan, aabot yan hanggang doon sa bulba. Lalabas hanggang sa vagina. Okay? So, anong nangyayari? Anong gagawin ng mga expert, ng mga vet? Ang ginagawa po nila, syempre, nagpapadula sila ng kamay, naglalagay sila ng kung ano man yung pampadulas. Okay. And then, bago nila gawin yung seremonya po, mga kaibigan, yung mga vet na iba, lalo na sa ibang bansa, ay sinasaksakan ng anesthesia. Para hindi niya maramdaman. Tapos ipupwesto siya na nakataas ang puwitan niya, yung balakang niya. Kung baga tayo sa tao, lagyan mo halimbawa ng una, bandang balakang pataas, para makatulong sa pagbaba ng natural. Babalik ng pusa. Babalik siya ng tapos pag hindi pa rin, habang nandoon, nakataas ang kanyang balakang o puwitan nung baboy, ipapasok nung vet yung kamay niya. Lahat na ng pag-iingat nandun na, alam niyo naman kung ano ilalagay sa kamay. And dahil mahaba po yan, minsan mahaba yung inahin, naggagamit sila ng bote na makitid lang. Para siyang pantulak. Parang hindi kasi kasya kung ito lang, hindi aabot. So, kailangan maitulak niya ito doon. So may bote na papasok doon. Wow. So, yun po, isa sa laging ginagawa, lalo na sa abroad. Pero yung iba, talagang operasyon. Okay. Pero pag emergency case, hindi mo na siya ma-operahan eh. Kailangan mo nang gawin yun Mamamatay siya eh. At least magkaroon po kayo ng idea, hindi po dahil, kasi ginagawa ito ng iba binabalik lang. Pwede naman po talaga ibalik. Pero yung procedure po, hindi dahil hindi nyo na makita yung mga lumabas sa kanya, titigil po kayo. Hindi po, isasagan nyo pa po sa kanya. Tsaka meron pang pag-iingat yung mga vet dyan. Sa una, tinatakpan nila ng, syempre, malinis na cloth, yung mismong yung bumural na matres, lumabas. Takpan nyo kasi baka langawin. Kung meron silang mga ginagamit na panlinis yan, yung mga vet natin. And then, tsaka lang po nila yan, isasapin nila yung tela sa ilalim, para kung sumayad man yung disinfected, parang ganon. So, bago nila gawin yung ginagawa nilang pagpasok. May Masakit, masakit yun. May possible ba na kunwari nagka-prolapse na siya sa una, tapos pangalawa lalabas ulit? Meron. Maluwag na eh. Mas lalo nga prone yun pag So, ayan po, pinakita lang namin sa inyo para malaman natin lahat yan. Na napakadelikado po. Sana hindi na umantong sa ganon. Okay. Susunod po natin ay prolapse of the vagina. Meron tayong caller. Okay? Alright. Sige. Kapag nakahiga pong inahin, nagkakaroon ng increased abdominal pressure, kaya umuusli o lumuluwa ang puwerta ng inahin. So, slope na naman. Hello? Hello? Okay. Nako, nasa linya natin isang mahalagang tao. Good afternoon po, sir. Good afternoon, Sir WBA. Good afternoon, Sir WBA. Good afternoon. Opo.
Nais namin ding malaman po yung ika nga ay mas malalim na pagpapaliwanag tungkol po dito sa prolapse. Ano yun? Medyo may na lang ang dating. Opo. Ano po ang ano ang unang tanong ay ano ang opinion nyo o pananaw, bakit nangyayari po ang prolapse? Well, sa akin, yung mga prolapse is actually yung weakening or weak tissue o yung cells bonding sa katawan ng hayop. Kasi hello? Yes, sir. Kasi kung matibay ang, sabi nga yung lean meat, yung lineage, yung pagkasiksik, yung prolapse, may iwasan yan Tulad nung, a long time ago, naka-encounter ako niyan, number one, sa yung layers. Marami sa kanilang may ng prolapse, yung buwa, lalo kung nag-lay ng itlog na malaki, no? So, it has been a long problem in the industry. But lahat ginawa na para ma-prevent to, and yet, yung success is very little. So when I was making my analysis on this, sabi ko, magaganda naman ng nutrition at saka mga mitigation program ng doktor, saka yung mga supplement binibigay nila. But it's more of utilization. So in the technology, kailangan ko yun to strengthen it more. Kasi yung mga nutrition na yan, mitigation ng doktor, actually, pag sa cells ng hayop yan, they are converted into micropotential energy. So, kung ang ginagawa lang namin yan, siyempre, nahaluan lang namin ng yung pagkain nila o kaya sa tubig ng yung mga baboy at manok, magmamanifest agad yan na makikita mo ang laki ng improvement. So, at nakikita din nila parang yung mga sumisiksik yung laman ng mga animals, yung mga baboy, yung kumbaga na pag pinindot mo talaga siksik lean. So, hindi lang sa meat niya, but also the internal, kasi in-inspection namin yan nung nag-slaughter kami. Nakita namin talaga yung ganda saka yung strength ng mga tissues, yung intestine. So, yun yung mga yung before may prolapse sila, then nung nagkal sila, so inanda namin, kinatay namin yun, in-inspection. Ganun din doon sa mga baboy. So, actually, yung prolapse para sa akin, hindi na ganun kahirap na problema para solve. Hindi man natin nagagawa 100%, but talking about 80 to 90%, I think that is good enough in prevention. Of course. Yung mga nangyayari lang na nakakameron pa na gumamit ng technology na yung atopine, isa ng mga na lang yung mga isolated cases na lang na talagang maaring may problema sa internal na yon, maaring pathways ng mga nerves may na-damage, so hindi ma-reach yung portion na, let's say, dun sa intestine nila o dun sa vaginal tissues, siya hindi nakakarating doon. Okay. Sir WBA, kung sakali ba, paano nagagawa ng technology yung tulong niya na naiiwasan yung mga ganitong sitwasyon sa inahin? Yun nga, yung tulad ng in-explain ko kanina, once na inat mo lang yung, wala kang tatanggalin doon sa mga program ng yung program nyo, no? Idadagdag mo lang yung technology for further utilization, saka strengthening ng mga tissues. Yung tissues, that is actually the cells. Yung lagi kong binabanggit sa inyo na forces of bonding, kapag malakas ang energy, forces of bonding ng cells, o di syempre, magsisiksikan yan. Kumbaga na yung flexibility ng intestine, yung rectal portion nila, saka yung vaginal portion nila, iski lumabas yung victim, mapapansin nyo, pag lumabas siya na-strength, babalik ulit siya. Parang rubberized yung goma. Kahit sa yung mga manok, ang lalaki ng itlog, minsan magtataka kahit sa pugo, di ba? Yung pugo, malit na. Minsan ang itlog niya kasi laki ng piwi, yung pinakamalit na itlog ng manok. Magtataka ka, paano lumabas yun? Ba't maliit lang yung pugo? But yun yung flexibility niya, nai-improve din natin. Meron po minsan nakikita tayo mga tanong at nanghihingi ng opinyon mula sa ating Facebook account na nagsasabi na kapag daw po may technology, lalong lumalaki yung mga biik at nagiging sanhi daw para magkaroon ng prolapse.
Hindi naman. Actually, sa totoo, nung araw, yung mga, may mga cases tayo na yung lumabas na sabik, yung mga farmers, sabi sa akin, minsan 20 kilos, dinudukot talaga nila doon sa, sa puwerta ng baboy. Pero hindi naman sila nahirapan lang ilabas. Pero very, isolated cases yung mga ganun, kalimitan on the average. Nandun pa rin sa normal tayo. Yung sinundan natin yung pag nanganganak sila, ganun, nandun pa rin. And then yung dating may mga prolapse na nanganak na ganun, napansin nila during the time nung pregnancy, at saka nung pagkapanganak, as they go along, bumabalik siya sa dati. Yung umuurong, pumapasok ulit sa loob. Sir, hello? Hello? Sir, may tanong po ako. For example, nagkaroon ng prolapse yung isang inahin, tapos ginamitan siya ng technology, ilang months or ilang days po bago po bumalik sa loob? Actually, based on actual experience, halimbawa, yung inahin, may prolapse siya ngayon. Tinaasan mo sa kinakain niya, nilagyan mo ng 2 kutsarang yung Atobi. Tapos yung inumin niya, nilagyan mo ng 1 kutsara. Yes. In 12 hours, mapapansin mo na yan, either mag-stop siya sa progression ng prolapse o kaya makikita mo na medyo lumiliit yan. Tapos as you go along, doing the procedure, within a week, makikita mo agad ang improvement niya na siguro mga 50 to 70%. Pumapasok siya. Yon. And then in 2 weeks, halos normal na. Okay. For 2 weeks. So, kumbaga, kapag meron tayong mga friends po sa Facebook na nagkakaroon ng, halimbawa, actual na yan ang sakit, nung kanilang inahin, pwede sila agad na mag-avail ng technology at ipagamit agad sa kanilang inahin. 2 kutsara po agad. Kung may problema sila. Pero yung mga gumagamit niyan, yung gumagamit na sila, papapansin nila pag nagpapaanak sila, very minimal yung nangyayari, mga cases nila ng gano'n. Kung meron man, ang simple lang, tataasan lang nila. Yun. May connection po ba? Totoo ba yun na may connection yung bilang ng parities? Para doon sa hindi pa po mga Atobi users. Bilang ng parity, yung number of panganganak? Opo. Oo, ano natin yon. Kung normal, 7 times lang 7 nga ba ang parity, kung naka-technology ka, malakas ang katawan yan, miski sabihin mo mag-edad yan, kaya pa niyang manganak kasi marami tayong cases na ganyan In fact, nung unang-una ko, siyempre, ang lagi ko experiment, yung mga worst condition. Kasi yun yung mga problema nila. So doon ako nag-experiment. Tinatry how far the technology can help the farmers. Yun kasi yung point natin. So katulad ng manok na ayon mangitlog, yung kalna, napapaitlog ulit natin at nagagamit ulit natin yon for another 1 year or 1.5 years. Basta't maganda lang yung nutrition tsaka medication program na ibibigay ng mga consultant, makikinabangan pa nila yun ng ganong katagal. At saka isa pa, hindi sila nagdadaan sa molting. Nagmo-mold, very minimal, pero continuous ang egg laying. Ganon din doon sa baboy na ginawa natin noon. Actually, matanda kumbaga lola na nanganganak pa. So yan po ay malaking sabi nga ay pagbabago, development sa ating industriya na hindi na po masyadong problema yan. Magiging problema yung tungkol sa prolapse kapag may technology. Actually, hindi na. Kaya nga, when we talk about technology, that's the reason why technology have come into the scene, bakit tayo nagde-develop, is to make things easy, solve the problem, and making all yung efficient, ma-maximize natin lahat na walang nasasayang. Opo. Okay po. Your final message to our viewers, sir? Sa ating mga netizen na na-engage sa mga yung mga may alagang hayop na na-encounter niyang prolapse, wag po kayong mag-alala. Yung technology po, malaki po maitutulong dyan, katulong natin ng inyong mga consultant. Napakasimple lang po na problema niyan. All we've got to do is just improve the utilization ng animals ninyo sa magandang input na inyong mga consultant, yung vet, saka nutritionist.
At yan po yung key para mapatibay natin yung cells ng inyong alagang hayop. Malakas yung pagkakapit-kapit na kayo, miski prolapse na yan. Pag lumabas yan, babalik ulit. In fact, bihira naman mangyayari yun, gawa ng sa loob pa lang, matitibay na sila. So, kayang-kaya nila. And everything function in the system, pati mga duplication. So, how can that happen? Okay. Maraming salamat, Sir WBA. Salamat po, Sir WBA. Thank you po. Thank you very much sa inyo and sa ating mga tagapakinig. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Bye. Yan, napakinggan natin yung comment at suggestion at insights ni Sir WBA. Yan, ma'am. Yes. So, ibig lang sabihin, hindi na po tayo ganong problema kasi meron na po tayong magagawa na pamamaraan para maiwasan yan. Ngayon, yung hindi pa po naggagamit ng technology, may solusyon naman. Huwag sana mangyari sa inyo, pero kung sakali man, may magagawa tayo. Yes. Alalahanin nyo na lang po yung technology kung sakali. Okay? So, puntahan natin yung panguli para lang magkaroon kayo ng konting ideya. So, ayan, yung prolapse of the vagina or puerta. Kapag nakahiga ang inahin, nagkakaroon ng increased abdominal pressure kaya umuusli o lumuluwa ang puwerta ng inahin. Ang unang mapapansin dito is madalas ay matataba na inahin at inahin na ang pinagbubuntis ay malalaking biik. Ayun. Ayan. Prone din ang inahin na kapag nakaka 4 to 6 parities na. And Nangyayari din ang prolapse ng vagina sa mga kulungan na ang sahig na hinihiga nila ay labis na nakapahilig. Slope to steep. Yan, sa bandang likuran. Ayun. Ayan. Madali kapag English, Oo nga, nakakapahilig. So, ilan lang po yan sa mga misa na obserbahan natin and nakakatulong naman kung ayusin natin. Yes, oo. Simpleng bagay lang pala na pwede maging cause ng prolapse, yung hindi even o hindi level na pagpulungan o higa ng ating alaga. Yun. So, kung ibig sabihin dito, yun, di ba, nag-contra-ion tayo, na ibig sabihin, mas maganda talaga, after na makapanganak ang inahin, kailangan dapat nila mag-exercise ng konti. Hindi lagi sila nakahiga, tapos kung, di ba? Hindi, ibig sabihin na kasi nang bigla lang nag-ano sa mind ko na, okay yun, nakakatulong. Kumbaga, pwede natin i-combine yung may crate tayo, tapos after that, hindi na lagi siya nakaano. Kasi yung mga intensive na farming, eto yun, dito nangyayari yan eh. Marami sa kanilang mortality. Nakakamanhid na. Ikaw man yung hindi kumikilos, ano? Diba? So, kailangan talaga nilang maglakad-lakad. Okay, so, bilang nutritionist, Miss Ana, anong may papayo mo sa aspeto ng nutrisyon na may kaugnayan sa ating paksa? Yes. So, una pa lang, kung gagawa tayo na, mayroon tayong magiging inahin yung mga guilt, kailangan proper nutrition. So, yung tamang laki, tamang nutrition ang ibibigay natin, yung wag natin kakalimutan pati yung genetics kasi may kinalaman din yung mga gantong prolapse. Kung yung mga inahin natin, talaga may history naman mayroong nagpo-prolapse. At saka hindi talaga hindi nila mas kaya pang maging inahin. And then, kailangan tingnan natin yung ipinapakain natin kasi isa yung cause nito, yung mycotoxin. So, tingnan natin yung pinapakain natin kung may amag yan. Sigurado, maging aware tayo doon sa maipapakain natin. Kaya naandyan yung sinasabi natin 1:5 na pwede natin ipakain doon sa ating mga inahin. And then, syempre, kasama na rin yung management. And idugtong na natin, Miss Ana, no? Bilang nutritionist, mga kaibigan, ito, bonus sa inyo. Feeding management sa buntis. Dapat alam nyo yan. Yes, hindi tira ng tira. Ito po ang pamamaraan ng pagpapakain. Ilang kilo ba bago So, pag sa after, kasi may mga program tayo, so ibibigay na lang natin sa mga gustong humingi. Dahil hindi, pero dapat sa guilt pa lang, ang papakain natin dyan, 2.5. Not greater than 2.5 kilos per day. So, may mga certain, pag nabuntis sila, may mga certain stage or weeks na dapat ito ang papakain. Pero dapat po, kung malapit na silang manganak after 1 week, so yung 2.5 na yan, or kasi kailangan may 2.8 pa yan eh, kung talagang medyo yung fetus sila lumalaki. May days yan. May days yan. So, ganun pa lang, kung malapit na silang manganak, konti-kontiin na lang natin silang papakainin. Hanggat maaari nga, pag 3 days before, wag na natin silang papakainin or konti lang.
Kasi Ano yung yung iba, kotse? 1 kilo isang araw? 1 kilo hanggang maaari nga 800 grams lang. Okay. Totally, pag kinabukasan due date na hanggang maaari, wag na nating totally papakainin. Kahit kaunting feeds, tubig na lang po. With technology po ang ilalagay Bakit natin. meron minsan silang pinapano, puro gulay na lang po ang pakakain nyo? Para hindi mahirapan Yes, mga anak. pwede naman kasi high fiber kasi po ang gulay. Yun. Para hindi masyadong Pero hindi constipated naman ang... sila maubusan ng lakas. Hindi naman po kasi lalo na kung merong laging tubig na may technology. Yan. Ayun. So parang tayo din mga anak na tao, 'di ba? Yung mga anak kailangan hindi kakain ng madami kasi mahirapan sila mga anak kasi syempre yung bituka lumalaki, mahirapan lumabas yung mga Correct. inahin. Kaya doon nagkakaroon no? doon na nagkakaroon ng rectal prolapse. Yan. Si ano po, si Real Villanueva Teo, may tanong po siya, sabi po niya, safe po ba gamitin ang atubi sa buntis na sawa, especially to 3 months na buntis? Yes. Napaka-importante po, dapat lagyan nyo talaga ng technology para hindi sila mahirapan at maiwasan tong prolapse. Yun, Maganda rin yung dagdag ko rin, maganda rin mag-lactate yung mga bagong panganak na inahin pag nakaka-technology. Yes. Nahihirapan yung mga inahin mag-produce. Yes. So, ayan po, importante, tutok tayo sa ating mga alaga. At in short, ang ating pinaksa ngayon, wala na hong gaano tayo magiging problema. Sabi nga ni Sir WBA, maiiwasan nating mangyari to. No? Basta meron tayong mga teknolohiya na kasama sa pag-aalaga. Yes. Okay, so thank you so much. At ngayon po ang oras na natin, time check ay? Time check, sir. Time check, it's 5:10. Yes. Brought to you by? Team Atovi. Team Atobi. Okay. Now we go to Siksik. Saliksik. Yan, ang pinakahihintay natin. Sa pagkainan to. Ihanda. Ang dapat ihanda. Yan. Yan. Miss Rachel. Ayan, masarap-sarap yung topic natin ngayon. Yan, nagugutom ako. Saliksik. Ano ba ang topic natin Ayan, ngayon? i-feature natin ngayon is pechay. Yes, paborito ng pechay. Ayan, ang pechay ay isa sa most famous sa Asia. Tsaka most affordable na vegetable yan sa talaga. Pilipinas. Kilala din siya sa tawag na Chinese cabbage or bok choy, na ang ibig sabihin ay soup spoon. Dahil kasi kung makikita natin yung picture ng pechay, para siyang malaking kutsara. Oo. Yung shape niya. Okay. Soup spoon, yun ang tawag. Lalo na yung Chinese pechay, na kung tawagin ng mga injik talaga pak choy. Pak choy. Oo. Pak choy ba? Choy? Malapit pechay na yun. ang Chinese name. Dahil dyan. Oo nga no. So yan, native siya sa bansang China. So dahil sa mga medicinal and nutritional benefits na nakukuha dito, kaya siya kumalat sa iba't ibang kalapit na bansa. So kaya siya napunta sa atin. So una dyan, sa pechay is low in calories, Okay. at saka rich in vitamins and minerals. Yes. Una dyan, it is high in folic acid. Wow. Ayun, alam ba natin na ang 2 cups ng folate, yung 2 cups ng pechay, nakasupply na sa daily requirements natin sa folate na 120 micrograms. Kasi ang daily recommended intake natin sa folate ay 400 at least sa adults. Ang folate para sa utak. Yes. Ano yan? Pampataba ng utak, sabi nga daw. So yun, Yes. so ang folate is contains B vitamin that helps your body convert carbohydrates from food into energy. So, kailangan din ng katawan natin na nakakatulong din to para mag-produce ng DNA. So, itong folate na to, para sa, yung DNA na to is para sa ito yung molecular structure found sa ating mga cells. Ang dami palang ng pechay. Oo. At ano pa yan ha? Sabi nga pa daw, nakakapag-detox. Ayun. So mayaman sa zinc oxide. So, nakakapagpa-boost ng immune system. Yan. So yun, rich din siya in vitamin K. Ito yung may role sa blood circulation, sa blood clotting, ayan. Tapos good calcium source. So nagpapatibay na ating mga buto-buto. Ba? Uy, buto-buto. Yan. Yung maraming buto. Ayan, nagko-contain din siya ng fiber. So yung concern natin dun sa prolapse kanina, 'di ba? Kasi Pwede ba pakainin ng pechay ang baboy? Oo, yes, pwede so naman. makakatulong to para makatulong sa digestion nila kasi rich in fiber siya. Okay. So ayun, so far yun naman ang Yun ang nutrition. Ngayon, Nutrition. sabi nila,
kailangan matuto tayo magtanim din ng pechay para hindi na kayo bibili. Mga kamenos kayo, pag wala kayong ulam, pechay! May mga iba't ibang klaseng pechay. Yung uso sa atin is yung pechay Tagalog. Tsaka pechay Baguio. Yung mga common sa atin eh. Usually yung pechay Tagalog, yung mga hinahalo natin sa ulam, yung mga masabaw. Yan yung nabibili natin sa mga palengke. Yun yung naka sa picture kanina. Oo. Ngayon, para malaman nyo, simple lang naman ang pagtatanim niyan. Tanungin natin si Sir Dave. Yan. Okay, lalo na dito sa ating ngayon, sa urban, sa city, pwede po tayo magtanim ng pechay. Gagamit po tayo ng pinutol na 1.5 na bote ng soft drinks. Kukunin nyo po siya, lalagyan nyo po ng lupa. As much as possible, magandang klaseng lupa, hindi yung tuwo. Kasi minsan, tinukuha natin lupa, nasa malapit sa may kanal. Eto po yan. Ganito po. Yan. So, pag napansin nyo po dito, yung third part nung gusto ng ating bote, yung po nasa ilalim. Nakabaliktad. So, yan po. Napansin nyo, pwede nyo po siya elevated. So, vertical, kumbaga, condominium sa tao. Kukuha lang po kayo ng isang pader na parating naaarawan kasi matakaw po sa araw ang pechay. Siyempre, yung proper na pagdidilig everyday, in 35 days, ma'am, meron ka ng harvest. Malaki yan. Sigurado ka pa sa tinanim mo, sigurado ka sa kakainin mo. Yan yung mga bote-bote lang ng mga Coke, Pepsi, yan eh, no? So, wag nating itapon yung mga bote. Yan. Recycle. Correct. At saka kita nyo yung buto sa picture, no? Yan po ang buto. Napakaliliit yan. Sobra. As in, pag bumili ka ng isang sachet ng buto niyan, ay 60 pesos po. No? Libo na po. Libo na ang laman yan. Pag nahulog, mamumulot ka. Pero sa mga municipality, hinihingi lang yan. Pwede tayong manghingi sa mga munisipyo. Yes, pwede. Agricultural offices, pwede para humingi kayo mga seeds. Kaya hindi po mahirap magtanim, no? Hindi mahirap. Tamad na lang yung iba pero kayang-kaya natin yan. Tingnan nyo to, pwede palang itanim yun sa egg tray na luma. Yes. Yan, plastic man o papel. And then, of course, yung polypots, kung tawagin, yan. Plastic. Okay? And then, kung yan ay buto, mas maganda kung itanim nyo lalo kung may magpambili lang kayo, no? Ayun namang seedling tray. Yun. Medyo social tayo ng konti. Tapos saka mo itatransplant, And then, transplant mo na. Pwede yung parang sa MMDA. Ano meron sa ganitong style, daanan siya ng hangin. Correct. So, pagka meron kang steel matting, yung bakal na to, parang yung squares. Uso ngayon yan sa bitana. Sabitan yung mga hanging pots, mga katulad na nakikita yung sa monitor natin, yung hangin na dumadaan dyan, mas masarap sa pakiramdam. Nararamdaman mo ba? Yes. Kailangan natin yan. At saka kung sakali man, meron kayong lupang konti sa backyard. Magpa-plat. Meron po, yan. Ipa-plat na natin. Napansin niyo ba yung distansya? Dapat po ay halos gadangkal yan. isang dangkal. Paano ko yung dangkal ko? Okay lang? Pwede. Okay. At saka kung merong styrobox kayo makikita sa mga fruit stand, tinatapon lang po yan. Pwede yan. There's some tip po dun, para ang pag gumagamit po tayo ng lupa, dapat mounted. So, nakaumbong po yung taas kung saan nalagay yung seeds. Nakatumpok. Okay. Parang kanal. Sa gilid. Kailangan. Kasi po kailangan yung irrigation tubig. Yes. Para baba napansin agad. ko lang po dun sa mga bottles na yan. Ang galing ng ginawa nilang technique. Kasi yung bote, hinati nila sa gitna, tapos sinabit nila. Tapos yung pinaka-petan, nakikita niyo po ba, nakasaklob, tapos nakapasok pa yung isang petan. Yes. Pag dinaligan mo yung ibabaw, tuloy-tuloy yung laglag niya. Yes, Pero maganda doon, maliit lang ang butas para dripping. Yes. Hindi mo na siya babantayan. Lagi siyang merong tubig, may moisture. Slow release yung Slow release. Okay, so you know now how to plant pechay. Yes. Okay? Kung meron po kayong pang-spray dyan, hand spray, tubig with Atobi, 1 tablespoon Atobi powder, and then ihalo mo sa 4 liters ng water. 4 liters of water. At saka lagi nating ipandidilig ng mga bandang hapon. Ayan. So ngayon po, ano naman ang kahalagahan na meron tayong pechay? Yes. Nabanggitan ni ma'am yung nutrition eh. Pwede natin pagkakitaan to. Yes. Yes. At saka, pwede natin ng pangkain araw-araw.
araw-araw. Personal consumption. Yes. Pamilya. Yes. Oo. Pag may lumapis ka, ititinda mo na rin. Oo. Yung sobra yan, syempre may tinda. Pamigay mo sa kapitbahay mo. Okay. Generous ka naman. Tama. Okay rin. Saka hindi pwede naman na araw-araw pecha yung iulam natin kasi may iba-iba tayong klaseng putahe. Oh, hindi ka magsasawa. Oh. Wala pang pagkain. Eto po, Netizen. naisip po ito ng Team Matubi para mas lalong makatulong sa inyo mga pagbigay ng ideya. Pwedeng bagong recipe sa pamilya, no? Hindi kayo magsawa sa dati na lang luto. Pangalawa, pwede pang pambenta. Yun. Oo. Okay, sige, simulan po namin. Kami lahat may contribution dito. Yes. Usapang kainan to. Usapang kainan dahil dyan. Mura ba yan? Yes. Okay. Pamurahan tayo na yun. Kung magkano. Ayan. So, ayan. Unang feature natin, magagawa natin sa pechay is pechay gisado with corned beef. Yun. So medyo may mga budget siya. Social Pero ng konti ito. abot kaya naman niya kasi, ayan Maraming kakain naman. marami naman kakain. Hindi naman siya pang isang tao lang. Ayan. For 4 servings yan. Ayan. Ang ingredients natin sa pechay gisado with corned beef is, syempre, isang lata ng corned beef. Yeah. Kahit anong brand, ano? Parang ang litang corned beef mo, 24 lang eh. Yung ganun lang yan. Yung ganun. Yung ganito kaliit lang, oh. Talaga Yung yan. pinakamaliit yung ganito. Hindi, may ganito lang yan. Baby. Mga estimate mga 150 grams, mga ganon. Ayun. Ayun. Kasing dami ng laman ng sardinas. Yeah. So, yun. Ano Ang pa? estimated cost is 24 pesos. Isang kutsara ng cooking oil. Aha. Yan, no particular brand yan. And then? Isang piraso ng onion, diced. So, 2 cloves garlic, minced, 1/4 cup tomatoes, diced, 1 cup pechay cut into 1/2 inch, then 2 piraso ng itlog, yung binate. Tapos, patis para pang palasa. Oh, parang So, andyan yung mga costing natin. So, umabot siya ng 67 pesos. First 4 people na yan. For 4 people, mga Wow. kain. So, mura na yan. Cost per Oo. serving is 16.75. Wala pang 20 Yun. pesos. Yakang-yaka yan. O, de, kumain ka ng 20 pesos lang. Optional pa dyan yung itlog kasi pwede namang Oh, wala. pwedeng Kung gusto wala. simple lang. Oo. Mas mababawasan pa yung 16.75 na yan. Okay. Next. Masarap yan. O, next. Yes. Kanino to? Yes, yan ang sa akin. Boiled pechay with garlic. Medyo social ng konti. Oo, Boiled sarap. pechay with garlic. Sarap. Ayan, makikita natin yung ating mga ingredients. So, 1 bundle pechay leaves, 10 pesos lang. Syempre, yung isang tali yan. Tali. And then, yung isang garlic na, isang buo yan ha, isang ulo yan. So, approximate 5 pesos. Oo. Cooking oil, nilagyan na natin ng 1 pesos lang. And then, yung 2 tablespoon na oyster sauce. Yan. So, yung mabibili nating, iano ko yung isang gano'n, 12 pesos yun. Yung isang Okay. gano'n maliit. And then, yung isang teaspoon o isang kutsaritang Asukal. asukal. Ayan. So, makikita natin medyo mas mura to ng konti, 29 pesos. Pero, 2 to 3 serving. So, kung i-divide natin yan, mga wala pang 10 pesos. So, 10 pesos na lang per serving. Yes. So, paano ba natin gagawin yan? Una, so mag-boil muna tayo ng 3 cup na... na-skip natin. Oo nga. Mamaya, Mamaya. So, mag-boil muna na tayo ng 3 cup na water. So, pagka-boil po nun, saka natin ilalagay yung isang bundle na pechay, tapos ilalagay natin yung 1 tablespoon na oil. So, tignan natin 2 to 3 minutes. Tignan natin, huwag nyo lang i-over po para mas crunchy. So, hanguin natin para mas ma-crunchy yan. Ilagay mo dun sa malamig na tubig. Tapos, hanguin mo ulit. Ilagay mo sa plato. And then, yung garlic, i-chop mo. Yung minced na yung medyo pino. Tapos, i-prito mo, i-fried mo. Pag medyo brown na, patay mo yung apoy, and then hayaan mong maluto doon sa kumukulong mantika. Tapos nun, kumuha ka na ng 2 tablespoon na oyster sauce, and then 1 hot water, 1 tablespoon na mainit na tubig. Ilagay mo doon, tapos lagyan mo siya ng oil din. So, ihaluin mo yon. Tapos, pagkahalo mo, ilagyan mo na yung kalahating kutsaritang sugar. So, timplahin mo na siya. And then, ilagay mo na doon sa pinakulo mong nilagang pechay. Pagkahalo mo na siya, yun, para ma-absorb ng pechay, i-rinse mo, i-toppings mo na yung garlic. Para, di ba, social. Pang bango. Yes, ang bango, di ba? So, meron ka na 1 cup na rice.
Tapos yun, Kain nga dyan. Yun, di ba? Para po sa mga viewers namin yan, kumuha na po kayo mga lapis at papel niyo dyan. Personally, kami po, nag-take down din kami. Yes, oo, masarap yan. Pwede nilang balikan yan. At sila meron recipe para pagkain pechay, pakipost na rin po. Patutunan din namin. Yan. Okay? Meron pa? Balikan natin si Miss Rachel. Paano ba daw yung corn beef mo? Ayan, yung pechay gisado with corn beef, simple lang. Gisa lang natin yung sibuyas, bawang, kamatis, at yung corn beef. Yun yung unahin natin. Kasi syempre, ihuhuli natin yung pechay para hindi siya masyadong malapog, maluto. So, yun, after magisa ng sibuyas, kamatis, yung garlic, at yung corn beef, isunod natin yung pechay, iluluto natin siya, ihalo natin siya ng mga 2 to 4 minutes. Okay. So, yun, hanggang maging tender. Yes, Tender. Juicy hot to. Okay. Tapos, syempre, lalagyan natin ng patis para pangpalasa. And then, lastly, i-add natin yung twist natin na binating itlog. Add natin. Then, onting oras lang, pwede na natin ihain. Mabilis na. Okay. Para sa mga busy people na, naghahanap ng madaling i-prepare. Ayan. Okay. Now, we go to? Ayan, ginisang pechay sa sardinas. Yan kadalasan ginagawa yan. Madalas yan. Ay kadalasan ginagawa para sa pamilya na medyo tight yung budget. Wow. Ano sa Tagalog yung tight? Medyo fit yung budget. Alam mo yung nilalagay dito? Yung dito. Ito po yung mga kailangan natin. Isang latang sardinas lang po, 150 grams. 20 pesos ang isang lata. Then, bawang, sibuyas, isang ulo ng sibuyas, 3 ulo ng bawang, isang taling pechay, 3 kutsara cooking oil at saka salt. And water also. Yun. Then, yung sardinas natin is 20, yung isa, yung bawang, yung sibuyas natin is 5, yung bawang is 3 piso, yung isang taling peche is 10 piso, ang cooking oil is 5, yung salt is piso. So, ang total natin is 44 pesos. Wow. That's for 5 person. Wow. Medyo madaming ano yan, ha? Nadaan pa yung sabaw? Pero masarap yung sabaw na kasi naluto natin ng sabaw. Paano nga ba hinahanda? Magkano sardinas ngayon? 20 pesos. Mahal na ng sardinas mo, 12 lang ngayon eh. Ibang brand yan. Ibang brand yun sa Malasa yan. Lagyan natin ng sabaw na marami. Nandun pa rin yung lasa. Okay. Lulutuin na niya. Ito, paano nga ba hinahanda ang ginisang pechay with sardinas? Unang-una, hugasan muna natin yung ating kawali, then lagyan natin. Lagay yung kaligtasan at kalinisan ng pagkain. Natalo mo kami dun Ayun, hugasan yung kawali, lagay sa apoy. Kapag katuyo na yung kawali, lagay na natin yung ating cooking oil. Then, kapag medyo mainit-init na, makikita naman natin yun, umuusok-usok ng konti, lagay natin yung bawang. Kapag yung bawang is medyo gold din na yung kulay niya, susunod natin yung sibuyas. Pagkatapos ng sibuyas na na-toast na natin ng maayos, lagay na natin si sardinas. Then, lalagyan natin ng water. Ng 1/2 cup ng water. Then, kapag kumulo na yung tubig, lagay na natin si sardinas. Pagkatapos si sardinas, lagay yung water. Pag kumulo na yung tubig, pwede na nating ilagay yung pechay. Yan. Yung pechay, isa-anuhin natin, ha? Isa-isahin. Hindi, dito, hahati-hatiin natin. Alright. Para medyo marami. Tapos kapag kumulo na siya 5 minutes, pwede na natin siyang ihain at pwede natin ipakain sa ating pamilya. Yun. Malinis. Sabi niyo, hati-hatiin yung pechay. Bakit doon sa picture niyo? Hindi. Pwede naman yan. Pwede naman. Yung sa kanya kasi, ganyan yung pinatas-pitas lang. Depende sa gusto mo. Sige na nga, next. Okay. Kung sa akin naman, medyo social ang pangalan. Wow. Ano ba yun? Saucy ba yan? Wala. Saucy ba yan? Nilagang pechay with baka. Hindi, joke lang po.
Yung tofu pechay with oyster sauce. Wow. Niluluto ko lang din yan. Ang una po natin gagawin doon, syempre, bibili tayo sa tindahan ng garlic, prepare, ano mo yan, congrats na yan. Nakakalimutan namin bumili sa amin. Basta na lang. May pantry kasi ito. Una, nalimutan natin maghugas. Ayun, nalimutan natin bumili. Kasi meron na tayo. Meron. Sa bahay. Yun naman yun. Yeah. Sige po. Pero maganda yung yes. Kailangan malalaman natin. Okay, sige. Okay, game. Okay. Sinimulan mo, tapusin mo. Okay. Hindi na makapagsalita. Okay, unahin ko pa rin sa akin. Okay. Sa akin, murang-mura. At the same time, healthy. Lalo na sa mga nagda-diet. Salad. Pechay salad. Wow! Naku, kakaiba yan. Di pa ako Kailangan na nakakaano na. 2 kutsarang suka, paminta, dinikdik na bawang, tapos ilang pechay, depende sa volume po ilan yung gusto kumain. Ang procedure po natin ganito, iba-blanch lang natin yung pechay. Hindi po kasama. Ano yung iba-blanch? Relax. Ano yun? I'll explain it. Idaw-daw mo. Tama. Ibababad po natin sa mainit na tubig. Hindi na po kailangan kumukulo. Okay. Daw-daw lang eh. Mainit na tubig ng 10 seconds. Mainit, tapos bigla natin i-blanch din sa malamig na tubig. So parang gugulatin natin. Mapapansin nyo, mas maganda ang kulay ng pechay. Ang kukunin natin dito yung leaves. Okay. Kung tinatamad kayo hiwain, kahit punit-punitin nyo na ng kamay gamit. So pamalit natin to sa mga lettuce. Yan. Tapos, kung ayaw nyo naman na high calorie, mayonnaise na Caesar sauce, doon natin gagamitin yung suka. Yung suka lalagyan natin ng paminta at bawang at bubudbud na. Parang dinidrip lang natin sa pechay leaves. So, para siyang vinaigrette. So, aalugin nyo lang yun, hahalu-haluin yan, meron na po kayong salad. Wow! Mas mura yun. Hinugasan mo ba yan? Yes, nabanggit niya kanina. Binlunch niya. Ayan. Di ba? Sige, Sir Danny. Okay, ako naman. Hindi. Sana may napupulot sila. Yung tofu pechay with oyster sauce, kailangan ang ingredients po niya is meron po kayong garlic, sibuyas, pechay, oyster sauce, and tofu. Ang gagawin niyo po dyan, first, hiwa-hiwain niyo po yung tofu, tapos ipiprito niyo. Medyo pag golden brown na siya, set aside na siya, tatapos na siya. Then magigisa kayo ng sibuyas tsaka bawang. Tapos pagka lagyan yung sibuyas, lalagyan niyo na kagad yung pechay. Pagka yung pechay, lagyan ng oyster sauce, konting tubig. Tapos pagka kumulo ng konti, patayin niyo na kagad. Tapos takpan niyo. Pagka takip yung ganun, serve nyo na, tapos ilagay nyo na yung sa ibabaw yung tofu. Okay. Ibang klase Meron pa naman. yung extra budget, bumili pa kayo ng extra oyster sauce, lagyan nyo po ng topping sa ibabaw. Tapos presentable siya tignan. Okay. Good. Representation. Okay. Ang estimated cost po nito is 40 pesos. Wow. Nakapag-serve po siya ng 3 to 4 person. So, 10 pesos per serving. Yes. Menos yan ha. Okay. May problema kayo sa pagkwenta. Ito po Maganda naman. po siya pakinggan. Ito naman po ang sa akin. Yung isa yung talagang walang kapera-pera. Okay. Sige. Let us assume tanim nyo to. Kung hindi nyo naman tanim, bibili lang kayo 10 piso. So, isang tali. Isang taling dahon ng pechay. Okay? And then, kailangan yung bumili yung naka-plastic lang na paminta. 50 centimos yun. Okay? And Sa amin, piso yun. Isa lang. Yung buo ang bibili nyo. And then, 50 centimos ko kinuwenta yung asin. Kasi konti lang naman eh. No? Kasi ang dami nun, 5 piso nga eh. No? And then, sibuyas, 5 piso, isa eh. So, hiwain mo yung sibuyas, ilagay mo sa kasirola, lagyan mo ng konting tubig, itaktak mo na yung paminta, at pagkulo, ilagay mo na yung pechay. So, meron ka ng nilaga. Kulang lang dyan yung baka, yung ano. Pero gusto mo lagyan ng cubes, pwede rin. Kapalatan. Pero ako naranasan ko wala eh. Kahit ano, paminta't sibuyas lang, sobra. Tapos combination with the lasa ng pechay. Ang sarap. Para ka talagang may nilagang baboy o nilagang ano. So yan po, ang budget lang dyan ay 16 pesos lang. At pwedeng kumain dyan ng kahit maraming sabaw eh, no? Pero yung sangkap natin kasi isa lang ang sibuyas, 4 na tao lang po. Dahil may sabaw. Okay. You see? So, napakamura pag wala talagang budget. Okay. Ito naman yung special. Ito ho kasi, inspired ako. Di ba? Inspired. Ayun po yung parang... Inspired doon sa nakain ko sa isang restaurant na letter A. So,
So, hindi kasi ako kumakain ng tofu. Sa totoo lang, hindi. Pero meron kasi ako dating bisita na doon siya nag-iya. At isa sa inihain niya ay yung tofu. Doon sa restaurant tayo. Sabi ko, hindi ako kumakain ng tofu kahit kailan. Hindi, tikman mo, masarap yan. So, nakakahiya naman, tinikman ko. Pero nung tinikman ko, ako na umubos ng isang tray. Oo, masarap. So, ito ngayon, inspired nun. Ito po ang marinated tofu with a twist of pechay. Marinated? Teka muna, bago ko sabihin yung pagluluto nito, hindi nyo nasabi to eh. Sustansya ng sangkap ko. Major lang po. Tofu is made of condensed soy milk. At ito ay nagtataglay ng protein, carbohydrates, fiber, fat, calcium, manganese, selenium, phosphorus, copper, magnesium, iron, zinc. Sobrang sustansya pala nito. Yes. And then, busog ka na. ito po ang ating mga sangkap. Gayahin nyo to, masarap sa totoo lang. 275 grams. So, kahit 1/4 kilo na lang ng tofu. Pwede kayong bumili ng 15 pesos din. So, 10 piso lang. Yan, 10 piso marami na eh. Tapos, 1/4 cup ng tubig. Tapos, 2 kutsarang toyo. 1 kutsarang suka. 1 kutsarang pisong halaga ng bawang. Mga 2 o 3 butil lamang. And then, 1 kutsaritang harina. Kahit cornstarch gamitin nyo. And then, bumili rin kayo ng 1 tali ng chives. Ano ba yung chives sa Tagalog? Kutsay. Ayan, kutsay. Hihiwain nyo na maliliit po yan kasi yan yung pang-ibabaw. Kutsay. Kutsay. Siya yung chives. Para siyang dahon ng sibuyas. Onion na parang chives. straw. Okay. Yan. Ginagamit lagi ng mga Chinese restaurant yan sa ibabaw ng tofu. Lagi yun. Onion rings. Tapos kailangan din natin ng maple syrup. Ngayon, kung laki yung maple syrup, mahal yan. Asukal lang at tubig. Lutuin nyo muna, lumapot. Ayos na siya, maple syrup na yon. Okay? So, paano gagawin natin? Ibabad nyo po yung tofu sa lahat ng sangkap na yon. So, merong asukal na naging maple syrup, merong suka, may toyo, merong garlic, lahat yun. Tapos po, magdamag o kaya 1 oras para pumasok yung katas niya. So, yung lasa niya, meron siyang matamis-tamis na maasim-asim. And then, iprito mo. Pwedeng walang mantika, pwedeng meron. Kasi meron tayong frying pan na walang mantika. Pwede yon. So, ma-imagine niyo yung ating tofu parang caramelized. Para siya yung parang nagpapatigas yung asukal niya. Okay, so, sinala nyo. So, wala yung sabaw, ha? So, iprito nyo or isangag nyo lang. And then, isama nyo na po yung mga sangkap niya. Konti lang yon. So, magiging tuyo po yung luto nyo. Hindi ko na-elaborate masyado, no? So, ang labas po niya ay 48 pesos. 4 na servings. Yan po ang marinated tofu. Shortcut na Best na yun. Ayan. Masarap talaga. Sa totoo lang. Sige, gawin natin yan. Baka meron kayong mga recipe na gumagamit ng pechay, makamura, para sa iba nating netizen, i-share na lang din po natin. Yan. Meron nangungopia na yung katabi ko din eh. Yung pechay, huwag nyo kalimutan, iniwa lang, sama-sama na po yun. Okay. Okay, so yan po ang ating mga kabuhayan na pwede ninyo pantinda, pwede rin pangkain sa pamilya, menos gastos po yan. Yes, oo. Okay. Panghuli na lang po, ang ating maiiwan sa inyo ay ating salawikain. Yes. Ang maniwala sa sabi-sabi walang bait sa sarili, na ang kahulugan huwag agad maniniwala sa kwento ng ibang tao at baka ito ay may sariling motibo o dagdag sa kwento na magpapalala ng sitwasyon. Personal na alamin ang katotohanan sa likod ng kwento kung nais o tapat na kausapin ng tao na sangkot o wag na lamang pansinin. Yan. Pinaka-the best yan. Huwag nyo nang pansinin. Salamat. So, yan po ang ating ating pong paksa ngayon. Batiin na natin ating mga viewers. Yes. Salamat po, nandiyan pa rin kayo. Yes. Early Birds, Mr. Marvin Francisco. Si Jerry Taniedo, Ann E. Delicana, Pet Argo, si Ma'am Luz Pakpako. Hi, Luz. Rial Villanueva. Ayan, yung kanina si Ma'am Marivic Marshall. Di na natabunan na siya. Ay, Good afternoon. Okay. Ayan. Next.
Si Mama, Juliet Galang Magada. Shalom Timatobi, good afternoon. Si Jerry Taniedo, good afternoon. Yan, Angelicana, good afternoon. Ma'am Pet Arago. O, yung sunod-sunod nyo. Yan, Ma'am Luz Pakpako, to my batchmate, happy watching. Hello Ay, din po. Happy batchmate watching din siya. po. Si Marvin June Nabaha po. Good afternoon din po. Real Villanueva, thank you. Thank you po. po. Si Ma'am Yepa Color, Yan, magandang si Ma'am hapon. Julita de Villa, good afternoon. Sir Rusty Madera, good afternoon po. Jong Buenape. Ayan. Si Ma'am Clarita Lachuan Lihaw, good afternoon. Wilson Lazaro, hello po ma'am sir from Korea. Yun. Si Maverick. Maribik. Montenegro. Montenegro, lakas ng music po. Ang lakas ng music. Lazaro, gusto ko nang umuwi dahil dyan sa teknolohiya mo, Hihintayin po sir. namin kayo, sir. Yes. Yan, Sir Rizaldi Morales Niliasca, good afternoon. Si Weng Lugo. Aba si Mr. Real Villanueva, siguro natawa to nung kakatawa tayo. Si Senador Calma, good afternoon. Saturn G. Si Richard at Avocado, good afternoon. Wilson Lazaro, wala ba kayong reseller sa Isabela? Meron po. Meron po. Message na lang si Sir. Si Sir Herms Hipolito. Ay, Sir Beth. Hello po, Doc. MVP Heli, good afternoon po. Ayan, so, Washing. Ayan, Ems B. Ricks, mas the best yung kawali na dapat hugasan. Thank you po. Sorry, kasi po kami nakahanda na yung mga kawali namin. Hindi na kailangan hugasan. Maganda pa rin. Malinis na. Mali pag talikod mo may butikin. Hindi, malinis kasi maglinis sa amin eh. Kaya lahat planchado, yes. Okay. May na-plancha pa eh. Mayroon pong feedback sa atin si Neptali Ramos. Sabi niya, 2 kilong WHBF kasi na-post yung video ni ma'am. Yes. 2 kilong WHBF, 6 kilos Speed Pro, babad 28 liters water. After 8 hours, add 1 tablespoon Atobi, 2 tablespoon NBM. Sabi niya, pag malapot, pwede yung dagdagan ng 1 to 2 liters. Para daw yan sa 10 fatteners. At ang sabi niya, 84 days old yan as of today. Every 6:30 a.m. and 5 p.m. ang pakain niya 2 beses. 56 kilos a day ang kinakain. Napaka-menos. Wow, ayan. Baka may share ko kay Sir Art. 10 kilo yan. Ay, 10 fatteners yan, ha? Oo. So, okay. Sino ang Sir Art? Next time na lang. So, Next time. marami pa po tayong mga sasagutin na message, after this. Yes, sir. Salamat po ng marami sa inyong panonood. Salamat Thank po. you so much. Salamat. Okay po. Just remember, Team Atobi will continue to educate, Share And inspire others. Good afternoon. Thank you. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito. Hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw. Sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, Atobi, Atobi Technology, Atobi, Atobi Technology, Atobi, Atobi Technology.
Technology, Adobe. Adobe Technology, Adobe. Adobe Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako. Wala ng kapitbahay na nagre-reklamo. Pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim. Aanihin pagkain, malinis at itas. Dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong noon. Ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagot sa katatanong. Hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila paanong ginawa nyo. Oh, oh. Adobe. Adobe Technology. 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 Sariling atin ata to. Adobe Technology.